Hi guys, good morning. So before the year ends, just want to share these reflection questions na pwede nyo ring gawin sa family, sa friends, or sa church. Yan yung mga reflection questions. Diba, uso na sa atin yung mga New Year's resolution. Pero mas maganda kasi to, matatalakay natin yung mga maglo-look back tayo dun sa mga pinagdaanan natin this year, yung mga blessings na binigay ni Lord, yung mga pinagdaanan natin, and yung mga bagay na dapat ba nating i-recall na maipagpapasalamat natin kay God. Syempre, hindi pwedeng matapos yung taon na walang naging sa atin, wala tayong ibabaon na lessons. Even yung mga pinagdaanan nating hindi maganda, lahat yan may purpose. So, ayan, share ko lang yan sa inyo. Pwede yung pag-usapan sa family, sa mga friends, yan, sa mga workmates din. So, share ko yung sa akin. So sa akin, what was the most challenging experience you faced in 2025 and how did it affect me? Siguro yung nagkaroon nga ako ng miscarriage last August. Sobra yun, financial struggle din kasi syempre unexpected. Kaya tapos yung physical issues din, physical health issues ko rin na pinagdaanan ko noon kasi nung nagka-miscarriage ako talagang nag-suffer po ako ng maraming sakit. Nagkaroon ako ng malaki yung puso, high blood, mataas ang sugar ko. Pero buti kinaya ko talaga, all by God's grace. Ayan guys, continuation. Sorry na putol yung video ko. What was the most challenging experience I faced in 2025 and how did it affect me? So, for me nga, siguro yung nagkaroon po ako ng miscarriage. Kasi sobrang unexpected yun. Hindi ko rin akalain na pagdadaanan namin yung situation na yun. And talagang hindi kami financially prepared. Ayun. So, aside from that, nagkaroon din ako ng health issues na nag-manifest lang mula nung nabuntis ako at nakunan ako. So, nagkaroon ako ng antaas ng BP ko, di bumababa, antaas ng sugar ko, ganyan, cholesterol, matataas lahat. Diba? Pero, titingnan nyo ako, payat lang naman ako. Tapos, fit naman ako, diba? Pero, yun. Pero, praise God, hindi naman pinabayaan ng Lord na may mangyari pong masama sa akin. Kasi, syempre, may anak pa akong kailangan ako at may asawa ako. So, yun. Number 2, what was the most beautiful or meaningful blessing I received this 2025? Yung kinasal po ako. So, talagang blessing po ng Lord sa akin yan na binigyan niya po ako ng partner. I've been praying for 8 years regarding sa bagay na hindi naman yung kinukulit ko si Lord, pero nag-focus ako while waiting, nag-focus ako serving God kasi may mga iba rin akong pinagdadaanan noon, inayos ko yung sarili ko, nag-focus ako kay Lord pag-serve sa Kanya and pag-disciple sa ministry, sa work. Pag talagang okay ka na, alam ni Lord na ready ka na at buo ka na ulit sa Kanya, doon niya ibibigay yung tamang tao. Yun. So, number 3, in both the good and difficult moments, how did I experience the presence, comfort, or guidance of the Lord Jesus Christ? Marami. Actually, sa lahat ng panahon, talagang never nag-fail yung grace, goodness, and faithfulness ni Lord sa akin. Sa tagal na lumalakad ko sa Kanya, sa faith ko, talagang never ever akong iniwan ni Lord. Lalo sa mga panahon na hindi ako naging faithful, sa mga panahon na nakalimot ako or naging matigas yung ulo ko at nakagawa ako ng mga pagkakamali. Hindi ako perfect. Actually, I still struggle. May mga shortcomings pa rin ako as a Christian. And it's a lifetime process naman. It's a lifetime transformation, di ba? Hanggat nabubuhay tayo, we will all, andun tayo sa process of learning and transforming talaga. Naranasan ko yung ng Lord talaga noon nang never niya akong iniwanan sa lahat ng pinagdadaanan ko. Kasi pinangako naman niya ni God, kapag tinanggap mo siya at nag-surrender ka talaga sa Kanya, you accepted Him as Lord and Savior. He promised His presence talaga will go with us wherever we will go. His presence will always be with us. Pangako niya yan, di ba? So ito, what spiritual lessons did God teach me through these experiences?
Spiritual lessons. Ito siguro yung magandang talakayan, no? Kasi marami akong lesson learned this 2025. And siguro masishare ko. Una sa lahat is yung totally surrendered life kay Lord, and practice to have joy in every circumstances. Kasi minsan dyan tayo nasusubok when we are going through something, ang daling ma-distract talaga. Syempre, how can you be joyful kung ito yung situation mo? Mahirap, di ba? So, yun. Pero, as a Christian, we should practice joy, peace, di ba, talaga sa heart natin. Yan ang always protect our peace. Yan din yung isa kong lesson learned ngayon. Hindi lahat deserve ng energy mo. Meaning, hindi naman magiging, hindi magiging unfriendly ka. Pero, minsan may mga tao that many people don't like you, diba? Hindi naman lahat mapiplease po natin. At ang kailangan lang nating i-please ay si Lord. Recently lang, naka-experience po ako ng hindi maganda na mayroong tao po na talagang ang sasakit ng sinabi sa akin, na misjudge po ako na hindi niya naintindihan yung side ko. So, akala niya parang napasama ang tingin sa akin, pero hinayaan ko na lang si Lord na i-defend ako. So nag-humble pa rin ako, pero na-hurt ako syempre. Ang words, yan yung pinakamasakit more than anything else Sabi nga sa Bible, di ba sabi sa Proverbs 12:18, death and life is in the power of the tongue. It's a good thing na lang din na may relationship ako kay Lord, kasi nag-focus ako sa identity ko kay Lord. Kasi that person, inattack talaga yung past ko na single mom ako, pasaway daw ako noon. Totoo naman yun. And I admitted it naman. And talaga namang I did my, naman din talaga na to repent and to change my, diba? Binago naman ako ng Panginoon. So, pero ginagamit po ng enemy yun to really attack us and to doubt our identity and yung natin kay Lord, diba? Pero doon ako nag-focus sa anak ako ng Diyos, and may past, wala nang bearing yon. And minsan gumagamit ang enemy ng mga tao sa paligid natin para masira yung ma-distract tayo and ma-discourage. So yun nga, please God, not people, and as much as possible protect our peace and practice to have joy in everything. Be more grateful than being a grumbler. Maging mapagpasalamat sa lahat ng blessings, maliit man o malaki, maging aware, maging appreciative sa mga tao din sa mga tao rin sa paligid natin na tumutulong sa atin, nagpapakita sa atin na maganda. Be extra kind. Go the extra mile, radical kindness sa lahat ng tao sa paligid natin, kasi we never know what others are going through. Lahat tayo may pinagdadaanan. So, yung maging mabait na lang tayo sa kapwa, maging compassionate, magpakita ng empathy. Malaking bagay na yon. This will change the world talaga. Kapag nagpakita kayo ng kabaitan, walang magagawa yung mga hindi magandang salita kasi tumatagos yun tumatanim sa puso, at talagang mas minsan it will cause to ruin someone's life. It will cause death also, like yung mga may depression, may anxiety, which is meron ako. So kaya nag-iiyak talaga ako noong time na yun pero thankful ako na overcome ko siya, kasi mas umiral sa akin yung tingin ko sa sarili ko as a child of God, diba? Ba't ako magdudwell doon? Hindi ko naman sila kailangan i-convince na kung anong tingin nila sa akin. Importante yung tingin sa akin ng Diyos. So, ganun po. Yun po yung lesson learned ko ngayon, na wag din mag-focus sa mga tao talaga. Kasi people pleaser din ako before. Even sa husband ko, dapat wag ako masyadong mag-expect, diba? Syempre, pag nag-expect ka, madi-disappoint ka. Pag hindi na-meet yung expectations mo, diba? So, less expectations and more appreciation. Kahit sa mga small things na ginagawa din ng tao, diba? Huwag ka na mag-expect para hindi ka ma-disappoint, hindi ka masaktan. And in everything that you do, be grateful. Always do your best for God. So, yun yung mga aking lesson learned talaga. And talagang ngayon, i-anchor lagi ang aking sarili sa Word of God, sa mga promises ni Lord. Be more aligned kay Lord, hindi masyado mag-dwell or ma-attach sa world, sa mga bagay na temporary that will cause your
na maging stumbling block sa walk mo kay God, na minsan naging idolatry na hindi mo alam. Material things, money, ganyan, status, ganyan. Pero prayer ko talaga yun kay Lord, magka-work ako. Yun ang prayer ko sa Kanya, magka-work ako. Kailangan namin ng work. Ayun. So, yung number 5, habits, patterns, parang nasagot na yun eh. Wala na, kasi parang it's personal. Pero for me siguro, to humble myself, may pagka-warrior ako minsan. Sensitive din ako, matampuhin. Masyadong, minsan masakit din ako pag umiral na emotions ko. Nakakapagsalta rin ako na hindi ko sinasadya. So, yun lang. Yung mga habit of parang, if I want it to get done, gusto ko talagang magawa na ngayon na minsan nako-compromise ko rin yung hindi ko nako-consult si God, hindi ako nagsusubmit sa husband ko, or ganyan, pag may decision ako na hindi ko nako-consulta muna sa kanila. Laging sarili ko yung sinusunod ko. So, yun. Kailangan ko ma-practice din talaga na kailangan seek wisdom talaga before you make a decision in everything. Habit, yun, yung minsan impatient din ako. Sobrang napaka-impatient ko, halos sa traffic. Yung mainipin ako, gusto ko magawa na agad, ganyan. So, yun lang siguro yung pangit sa akin na nawa ma-transform ako ng Lord. At work in progress naman po. I admit that. So, yun po, talagang pag-pray natin din. Siyempre, yung health din, good health din sa akin, umokay na yung sa heart ko. Yan, yung mga high blood ko. Kasi sobrang stress ko rin before, kaya ganun. Yun, pag-pray na lang po natin that we will apply all these learnings and these realizations and reflections. Tapos ito, nalaktawan ko pala. As I enter 2026, what habits, attitudes, or disciplines do I want to start doing to grow in my faith? Ang gusto ko talaga, kasi ako naman yung spiritual disciplines ko, like quiet time, pagpipray, yan, pagbabasa ng Bible, at ito yung ginagawa ko kung nag-share po ako ng devotionals ko sa aking page. So, ang hindi ko na lang nagagawa is yung journaling. Yan talaga gusto ko i-practice. Actually, bumili lang ako ng pang journals mga dinidikit na mga paper, magno-notes ka doon, highlighter, stabilo, ganyan. Gusto ko talaga maging intentional ngayon, mag-aral mabuti ng Word of God, mag-research. Ginagamit ko rin yun minsan sa Google, nagsa-search din ako ng pag hindi ko maintindihan yung words. Talagang maging intentional tayo sa pag-aaral at paglapit natin kay Lord, yung pag-aaral ng salita ng Diyos, paglapit natin kay Lord. Kasi yan lang talaga yung ating weapon ngayon. Talagang naging tapat talaga ang Panginoon sa buhay namin this entire year. Hindi man po naging madali. Sobrang may mga rock bottom moments, meron din mga victorious moments din, syempre. Sabi ko mas mag-focus na lang tayo sa positive na, and everything that is happening, good or bad, talagang may purpose yan. And God deserves all the glory and honor in spite of those difficult circumstances. Siyempre, natuto akong mas magtiwala, malalong kumapit talaga sa aking faith, sa pagtitiwala ko sa Kanya. And ayun, gaya nga ng message po kahapon sa church, talagang ang goal natin is to please God, to do His will sa buhay natin. Lagi natin isipin na para maging madali yung mga decisions natin in life isipin natin kung makaka-glorify pa kay God, 'di ba? Yung gagawin natin, 'di ba? And everything that we do, does it glorify the Lord, 'di ba? Kasi yun nga, yung more maging intentional na po ngayon talaga, kasi nga alam naman natin na ang goal talaga is to share God, to share the gospel, kasi marami pang hindi nakilala kay Jesus. So, may our lives talaga be a vessel of instrument na magamit for His kingdom, na maibahagi siya sa mga taong hindi pa nakikilala siya. Di ba perfect yung life ko? And wala naman pong perfect na Christian. Naging Christian ka because of saving grace ni Lord. Kasi wala naman there's nothing good in us that will wala tayong kakayanan para iligtas ang ating mga sarili, kasi lahat tayo ay mga makasalanan. We are all imperfect people, and actually kaya nga tayo umaattend ng church, parang it's for the sick people, di ba? Yung hospital is for the sick people. So sick tayo with sin, we are all stained by sin, kaya nga kailangan natin si Jesus as our healer. So
as long as we are living, we are still stained with sin. We are still imperfect, and it's all by His grace. That's why we are overcoming, or we are persevering, 'di ba? Dahil sa grace niya. Ayun lang. I just want to encourage you to meditate on these questions, and para pagpasok ng taon, alam natin yung direction natin. Ito yung focus natin, na ito yung kailangan kong improve, ito yung kailangan kong baguhin. Start doing this, ganun. Kailangan magkaroon tayo ng goal-oriented tayo. And hindi magiging madali yung life. We never know what 2026 will bring. Pero if we have the Lord, if God is with us, alam natin mapagtatagumpayan natin lahat. No matter how hard it is. Andun yung faith natin, andun yung tiwala natin that the Lord will keep His promise and He will not leave us nor forsake us. So, yun lang. So, this will be my last video for 2025, and see you in 2026. Salamat po sa pagsama sa akin, sa mga pag-share ko ng devotion, sa lahat ng nagpa-follow, lahat ng mga nagsusupport. Marami pong salamat sa inyo, and I pray that the Lord will bless you, that the Lord will you will really experience full blast yung goodness and faithfulness ni Lord sa buhay nyo. And I declare na talagang you will really be abundant, full of love and grace, and that the Lord will bestow upon you po, sa inyo at sa inyong family. So, blessed 2026 everyone, and may you experience Jesus more in your life the coming year. Bye! God bless!